So, nakikita natin na magbo-boom, no? There's a room na maging successful yung business mo, and suswertehin ka, magsisimula yung pagpasok ng magandang swerte sa buhay mo dahil sa bago mong negosyo, mga kapiksi. Yung mga magnenegosyo, suswertehin kayo, guys. So, i-main nyo yan, guys, sa comment section. Mind swerte, swerte sa negosyo, successful sa negosyo. Pag swerte kayo sa negosyo, guys, swerte na rin kayo sa pera, okay? Kasi, ano ba yung dinadala ng negosyo sa buhay nyo, di ba? Pera. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is third quarter kapalaran para ngayong July, August, September para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy mga kapiksi. Unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. We have choose a new direction. Meron tayong romance. And meron din tayong take action, mga kapiksi. So, unahin natin tong romance, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, maaaring maging maganda yung or baka ito yung kumbaga parang malakas yung energy ngayong third quarter. So, pwede nyo siyang pagbuhusan ng atensyon o kaya naman maganda yung vibes nyo sa romantic department nyo ngayong third quarter. So, sa mga single, syempre, dadating yan. Don't worry. Meron tayong subliminal guys, pampa-attract ng love sa buhay nyo. Okay? So, sa mga single, pwede nyo pakinggan yon. Kung kayo naman ay in a romantic relationship na mga kapiksi, maaaring maging maganda din yung energy nyo between you and your specific person. So, i-mind nyo na yan guys sa comment section. Mind harmonious relationship, mind romantic relationship. And for some of you guys, parang sinasabi dito na choose a new direction when it comes to your goals. Especially kung lahat, kumbaga parang meron kayong specific goal or specific desire pero hindi kayo makakita ng resulta. Pwede kayong umiba ng direction. So let's say for example, gusto nyong yumaman tapos meron kayong trabaho. Pero kahit anong trabaho mo, overtime mo, kahit anong promote mo, parang hindi ka pa rin yumayaman, di ba? So you may want to choose a new direction para yumaman. Pwede ka sigurong magnegosyo, mag-invest, o kaya idagdag mo, no? Not necessarily na mag-resign ka para mag full-time na negosyante. Pero pwede mo sigurong gawing side hustle muna, test the waters, pag okay na, tsaka mo i-push. Yung mga ganun, mga kapiksi. Alright? Sample lang yun, guys. Pero whatever it is na gusto mo, ikaw pa rin yung magde-decide, mga kapiksi. And then you have to take action guys kasi kung hindi ka kikilos, wala kang may kitang resulta kahit na alam mo yung mga dapat mong gawin. If you don't take action, ang kaibahan guys ng mga taong nakakaalam sa mga taong nagwawagi ay palaging nasa pagkilos. Pero even if you take action, even if you pray, mga kapiksi, pero ang mindset mo ay negative, kailangan positive ka kasi hindi ka rin makakita ng resulta. Yun yung palagi kong gustong ipaunawa sa inyo kasi maraming mga kapiksi na nagko-comment, masipag naman sila, dasal naman sila ng dasal, pero wala pa rin nangyayari sa buhay nila. Baka yung mindset nyo guys nakaapak sa brake, no? Ibig sabihin negative. Kapag ka negative kasi yung mindset nyo, para kayong nasa kotse guys, pero imbis na gas yung nakaapak kayo sa gas, nakaapak kayo sa brake. Yun yung ibig sabihin ng negative mindset. Syempre pag nakaapak kayo sa brake, hindi kayo aandar, no? Pero pag ang mindset nyo ay positive, nakaapak kayo sa gas ng kotse, kaya aandar kayo. So make sure na palagi nakaapak sa gas, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Sagittarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga ganap sa inyo ngayong third quarter, mga kapiksi. Shuffle ko to, guys.
habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, good news, meron tayong mid-year sale until June 30. Magbibigay ako ng discount, 20% guys, sobrang laki niyan. Until June 30 lang guys, kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda, sobrang dami nating success stories. And meron tayong panibagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, para naman yan sa mga kapiksi natin na may mga problema sa relationship. Opening sale tayo guys, until June 30, samantalahin nyo 30% discount dun sa price, kaya i-avail nyo na habang mura pa mga kapiksi. So, Sagittarius guys, kayo ay represent ng King of Wands sa ating spread. This is both positive and negative. Sa negative guys, ang nakikita natin is parang nagkakaroon kayo ng stagnation, mga kapiksi, or feeling nyo lang, parang nagkakaroon kayo ng stagnation sa buhay nyo. And parang medyo nalulungkot, yung iba medyo nag-emo. Hindi ko naman masabing depressed mga kapiksi, hindi naman to the point na nade-depress kayo, pero parang medyo na-stagnant lang siguro kayo dahil dun sa mga negative na nangyayari sa sitwasyon sa buhay nyo. Normal naman yun guys na malungkot kapag ka naman problema tayo, di ba? And in your case, parang ganun. Pero nakikita rin natin na magkakaroon din kayo ng pagbabago, makaka-recover din kayo kasi parang magkakaroon dito ng acceptance mga kapiksi. Parang matututunan yung tanggapin na okay, nangyari na to, tapos na yan, move on na ako, gusto ko nang mag-move on. So yung iba sa inyo gustong mag-move on talaga guys mula dun sa mga kalungkutan nyo. So you will heal yourself, you will help yourself. Ikaw din yung tutulong sa sarili mo mga kapiksi. Meron kayong invitation for work, collaboration. I'm sensing this is more on collaboration mga kapiksi. Baka merong gusto makipag-collaborate sa'yo. Let's say for example, kung nasa social media ka, baka merong gusto makipag-collaborate sa'yo or makipag-affiliate, ganyan. And parang magiging dagdag source of income mo, or parang mapapaboost nito yung iyong success, yung iyong tagumpay. Sometimes ganun kapag may tumutulong sa atin na mag-promote, di ba? Pwedeng mapaboost yan mga kapiksi. At saka hindi lang siya sa magbo-boost. Kung mapapansin nyo, di ba, maraming mga content creators, yung mga sikat, talagang collaborate sila sa channel ng isa, makikita mo rin sila dun sa lahat na ng channels dahil sa mga collaboration nila. And that's fine mga kapiksi, kasi ibig sabihin talaga na-appreciate natin yung tulong ng ibang tao mga kapiksi. So yung iba sa inyo, maaari nyo ding ma-experience yan guys. Okay? What else? Tingnan pa natin. At saka yung relationship nyo guys, parang nade-develop din yung magandang relationship nyo with other people dahil sa mga collaboration. So nadadagdagan din yung network nyo mga kapiksi. Meron magpaparamdam sa'yo from the past guys. This is somebody na parang kinalimutan mo na, or bahagi siya, itong person na to, parang bahagi siya ng paghihirap mo mga kapiksi, tapos magpaparamdam siya. Kumbaga kung kailan parang tipong naka-move on ka na guys, tsaka ulit ito magpaparamdam sa'yo. Not sure if gusto niyang humingi ng tawad, pero parang magpaparamdam siya sa'yo mga kapiksi. If in case na humingi siya ng tawad, much better kung patawarin niyo na para maka-move on kayo completely, totally. Pero it doesn't mean na tatanggapin niyo ulit sila sa buhay niyo. Magkaiba yon guys. Kasi kapag tinanggap niyo ulit sila sa buhay niyo, you're giving them a chance to hurt you again, 'di ba? It's okay to forgive them.
and forget them as well. Walang masama doon mga kapiksi, especially if very traumatic yung na-experience nyo sa kanila. Ang importante is yung pagpapatawad because you're freeing yourself from all the negative emotions na hindi mo naman deserve na maramdaman because of them. Pero I'm sensing na this person will ask for another chance, no? Again, depende sa inyo guys kung gusto nyo bigyan ng chance. But, buhay nyo yan, okay? So, it's up to you. Pero, importante is yung forgiveness. Ito guys, very rewarding ka pagdating sa kaperahan. This is plenty of money, no? This is plenty of, pag sinabing plenty, guys, marami. Okay? So, yung mga wini-weave nyo, mga niluluto nyo, tinatahi nyo, pinaghandaan nyo, mga tinrabaho nyo, mga kapiksi, makaka-experience kayo ng mga rewards nyan from the universe, as in bibigyan kayo ng rewards ni universe. Kumbaga yung sukli, yung rewards, yeah. So, ipaparamdam sa'yo ni universe na hindi ka maghihirap, hindi ka nababalik sa'yo talaga kung ano yung deserve mo na blessing. So, i-mind mo yan guys sa comment section. Blessings, mind, rewards, ganyan. Kung meron kayong balak mag-travel mga kapiksi, parang matutuloy naman siya, pero medyo mabigat, no? For some reason. Medyo mabigat itong travel na ito, guys. So, you may want to take this into consideration. Wala namang problema kung ituloy nyo yung travel kasi mukhang matutuloy naman siya sa mga may travel, pero medyo mabigat siya for some reason, hindi ko alam kung bakit. Pero siguro dahil maraming pwedeng magkaroon ng mga delays, mga aberya, maaari nyo yung mga pabigat sa travel nyo. Pero pagdating sa pera guys, super swerte talaga kayo, lalo na sa mga negosyante, mga magbi-business ng bagong business mga kapiksis. Yung iba parang bagong business na itatayo o kaya bagong addition. Kung let's say for example meron ka ng existing business tas magdadagdag ka ng produkto, ganyan. Dati makeup lang, ngayon meron ng mga sabon, shampoo, ganyan. So nakikita natin na magbo-boom, no? There's a room na maging successful yung business mo, and suswertehin ka, magsisimula yung pagpasok ng magandang swerte sa buhay mo dahil sa bago mong negosyo, mga kapiksi. Yung mga magnenegosyo, suswertehin kayo guys. So i-mind nyo yan guys sa comment section. Mind swerte sa negosyo, successful sa negosyo, swerte. Pag swerte kayo sa negosyo guys, swerte na rin kayo sa pera, okay? Kasi ano ba yung dinadala ng negosyo sa buhay nyo, diba? Pera. So, i-mind nyo yan guys sa comment section. Mind swerte sa negosyo, mind swerte sa pera, good luck, good fortune, success, tagumpay yan. So, i-mind nyo yan lahat guys sa comment section kasi deserve nyo talaga yan, mga kaperahan na yan, yung mga swerte na yan sa buhay nyo mga kapiksi. Strong earth signs energy, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, pwedeng may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an earth sign sa buhay nyo guys. Okay? So, comment down below Sagittarius if feeling nyo nakaresonate kayo. And yung mga pinapamind ko guys, i-mind nyo na. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo mga kapiksi. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.